naman investments lang ang tinitignan natin. At tinitignan din natin yung experience ng riding public. Diba? Hindi lang one-way street yan na naglalagay sila ng pera at babayaran natin. Tingnan rin natin yung serbisyo na ibinabalik nila. So that is my context. So ang tanong ko, tinitignan ba natin yung serbisyo na ibinabalik nila? Opo, Senator Gatchalian. In fact, meron po kaming laging maintenance audit at saka yung po ating mga toll plaza, ino-audit din po yan. Kaya nga po, gaya po dun sa NLEX, yung sa inyo, na-determine po namin level of service C na siya. So, nire-require namin yung NLEX na magkaroon na sila ng program. So, ngayon po, meron silang pinopropose na NLEX Air na magkakaroon ng elevated na simula Balintawak hanggang saan yung saan niya? Bukawi. Kasi talagang hindi na po kaya nung carriageway yung traffic dun sa area ngayon. Tapos, nire-require din namin po sila dahil nakita namin yung mga kulang ng toll interchange, nagkaka-traffic po, nagdadagdag din po kami in coordination with the toll operator, nire-require po namin yan. Doon naman po sa RFID, nakita po namin na doon sa aming datos na nakita, ang main problem talaga doon sa ating toll plaza ay yung defective RFID stickers. So may datos po kami na yun ang karaniwang problema. So nag-utos na po kami sa mga toll operators to intensify yung kanilang replacement program. Kasi yun po talaga ang nangyayari. Akala natin sistema yung problema, pero yung mga tag po kasi, yung gaya nga po sinabi kanina, mali po yung ibang pagkakalagay, lalo po yung mga nasa headlamp, madali po siyang mag-deteriorate. So, doon po sa aming i-issue bagong guidelines, igagawin na po namin mandatory na sa windshield na siya ilagay, doon sa tamang lalagyan. Kasi, ang nirereklamo po naman ng motorista, walang guidelines from the regulator, so kahit saan ilagay, pwede. So, usually, yung mga tao, ayaw nilang, lalo na yung nagtitin po ng kanilang salamin sa harap, ayaw nilang ukaan. So, with the regulation, i-standardize po natin kung saan dapat ilagay. Na yung pong protocol na nakita namin na pinaka-effective at saka maliliyasin yung wear and tear ng RFID. Kasi pagka po dun sa headlamp, 1 year, 2 years, ano na po yan eh. Sa experience namin, talagang defective na kaagad siya. Samantalang yun po nasa tamang umaabot po yan ng 3 to 5 years. And minsan, umaabot pa po ng 8 years yung ibang RFID tag. So, nakikita namin yung problema. So, yun po ang ina-address namin. Tapos, kagaya po na sinasabi ko kanina, meron po kami mga 3 programa na gustong i-implement, yung contactless program. Pagka po natap na hopefully mag-implement po namin by October 31, yun po ang directive sa amin ng board to implement the contactless program. Yung pong naantalang programa natin, kung natatandaan nyo, Senator Win, nung nakaraan, nagkaroon tayo ng problema nung si Senator Grace po kayong head po ng komite. So ngayon, ang balak po namin, i-re-implement po siya. Ngayon, meron na po kaming proper data at saka proper protocols in place together with the proper legal frameworks ng mga guidelines natin. So hopefully by October 31 po, ma-implement na natin yung contactless program. Secondly, meron po tayong tinatawag na interoperability program. Phase 3 na po tayo. So, ito po yung one wallet, one RFID. So, hindi na po kailangan dalawa pa yung RFID mo. So, isa na lang pong wallet, tapos isang RFID, pwede mo nang gamitin kaysa San Miguel side or sa MTTC side. So, para din po, yung mga tao, hindi nalilito. Kasi yung iba po, nagkakaroon ng kalituan, gagamitin pala dun sa MPT side, tapos magpapaload siya dun sa kabila. So, ngayon, pwede pong isa na lang yung wallet mo, isang RFID, para din po sa convenience ng ating mga motorista. So, ang target date po ng TRB is within the year, ma-implement po natin yung interoperability. Meron lang po kasi kaming inaayos na issue dun sa turnaround time. Kasi kung napapansin po nyo, karaniwang reklamo ng ating motorista, hindi po napopropagate sa lane level kaagad yung load nila. So, kasi may po kasing system sila na meron pang backup sa abroad. So, ni-require namin yung toll operators to remove all the obstacles para 3 to 7 minutes, pag nag-load ka, maano ka agad, real-time charging. Kasi po yun na nangyayari, yung motorista maglo-load tapos hindi naman siya mapopropagate sa lane level tapos pag huhulihin siya kung ma-implement na yung JMC namin. So, binabalance po namin yung interest ng motorista at saka yung toll operators. So, we come up with a joint memorandum circular to regulate the motorist and we will come up with the revised MPSS or Minimum Performance Standard and Specification o TCS para naman po sa toll operators with corresponding penalties din po. Para naman kung halimbawa may despite all the protocols, may palpak. Kasi hindi po talaga may iwasan, may palpak. Kaya lang, look out po kasi nila, public service po ito kailangan. Pag hindi ka nag-comply doon sa tinatawag nating key performance indicators, kailangan may corresponding penalties po. Unfortunately, nung mga dating ating mga kasama doon sa DOTR, nag-come up po tayo ng tinatawag natin na MPSS. Kaya lang, nire-revise po namin kasi kulang po siya ng penalties. So, pag wala kasing penalties, ang karaniwan sa Pilipino, pag walang penalties, hindi po sinusunod. So, we have to come up with that para balanse po. Meron tayong para sa motorista, meron din tayo para doon sa toll operators.
Alam mo, Executive Director, simple lang naman ang gusto namin. Ako ay am a consumer of that highway. Simple lang naman ang gusto natin. Gumagana yung RFID, walang traffic, hindi binabaha kahit malakas yung ulan. Yun lang naman eh. No, yun lang naman ang gusto ng mga consumers natin. Ngayon, babalikan ko, bago ba nagtataas ng rates, tinitignan nyo ba yung performance nitong mga toll operators? Kasama ba yan sa consideration ninyo? Opo, kasi bago po namin i-approve yan, meron kami may sinasubmit po yung secretariat na maintenance o lahat ng pong audit. Meron po silang sinasubmit na kung gaano yung level of service. Ngayon, na-aprobahan po yan ng board dahil it appears na at that time, compliant sila dun sa... Demonstrate sa amin ngayon kung compliant sila. Sige, mag-concentrate tayo on one aspect. Dito, you mentioned earlier, meron kayong in-issue na MPSS, Minimum Performance Standards and Specification for Toll Collection System of Expressways, dated April 25, 2022. Meron dito mga performance KPIs, Toll Collection System. Demonstrate nyo nga sa amin ngayon kung pasado sila to toll collection system. Meron dito transaction time at ETC, entry, exit lanes. Demonstrate nyo nga sa amin kung pasado sila. Doon po sa KPI sa toll collection system, given na nire-revise nga po namin ngayon, ang key performance indicators na kinukonsider po ng secretariat ngayon ng board is yung readability rate ng RFID. So based on sa aming pong audit, yung ETC readability rate naman po ng lahat ng toll expressway except for some areas, nakapasa naman po dun sa threshold na 98%. 98%, anong year yan? Anong time frame yan? Ito po, 2023 to 2024. Ang medyo mababa lang po ang yung MCX natin. Ang naiaks po natin, 98.64. Dito muna tayo sa NLEX kasi dyan ako dumadaan eh. Sa NLEX po, 99.10. 99.10. Opo. Eh, bakit kahapon nung dumaan yung sasakyan namin, hindi binabasa? Yun pong 99.10, yun kasi mataas po siya, pero admittedly, pagka minultiply mo po siya ng transaction, marami po kasing transaction, so talagang mayroon pa din talagang problema. Kaya dapat, ang natin, ang threshold po kasi 98%. So, pumapasa siya, pero admittedly, meron pati talagang mga instances na imbis na pumapasa siya, ginagamit yung manually, yung card. So, yun, bagsak po yun. Kaya lang, ang average po ng NLEX, nang huli kami mag-inspection is 99 point. Ito naman po, continually ina-update namin. At pag bumababa po sila sa sinasubmit po namin sa board yan kung meron sila. Singit lang, call rate. Senator Win. Dapat binibilang ninyo kung ilang beses na hindi umaanda na maayos yung RFID readings nila. Huwag na 99.10, parang 0.90 lang ang kukulang. Hindi dapat ganun. Ang bilangan dapat, ilang beses ba pumalpak ang kanilang RFID? Opo. Ilang beses ba nagkabuhol-buhol ang traffic because of that? Sa isang linggo o sa isang buwan? Ganun po yun. Totoo po yun. Kaya nga po, gaya na sinabi ko kanila, nire-revisit po namin yung mga KPIs ngayon. Kasi ito po, naipasa dati. So we have to revalidate and review the KPIs. Kasi kung bibilangin niyo po yung ilang beses pumalpak yung pag-read ng RFID, ilang beses nagkaroon ng baha doon, ilang beses na nagkaroon ng bulbo ng traffic, then baka hindi po 99.8. Yun po siguro ibig sabihin ni Senator Win. Kasi ang ginagawa nyo, binubo nyo na, and I don't know where you get that figure. How did you come up with that kind of figure na 99.8 ang success rate or good performance? Anong formula ginagamit nyo, sir? Anong klaseng formula? Kaya nga, anong klaseng formula? Paano? Paano yung para ma-record? Ang ginagawa po ng ating mga auditors po, for every 100 transactions, nagka-come up po sila ng ilan po yung pumapasa. For every transactions. 100 po. So, kung halimbawa, 100, Ate Juliet, for every 100. So, halimbawa sa NLEX po, kasi marami pong toll expressway to. I'll tell you what. Okay. Mali. Sige, for every RFID reading or for every motorist na dumadaan, ilan ang nakakalusot at ilan hindi. I'll tell you, isa lang ang hindi makalusot. Isa lang na hindi mag-grade. Sabi natin, mag-read na lahat, isa lang. Magkakabuhol-buhol na yung traffic, kilometro na abutin. Dapat, ang bilangan dyan, ilang beses nagkaroon ng buhol-buhol ng traffic dahil pumalpak ang RFID sa pag-read ng isang, di ba? Opo, Julie, opo, Senator. Kaya nga po, Ang bilangan yung traffic. Yung kasi, isa lang ang hindi ma-read yung kanyang RFID.
damay-damay na. Opo. Ganun dapat. Kaya po nire-revisit namin yung aming mga guidelines at KPIs para po siya ma-address din kung ano talaga yung condition sa ground. Kasi ito po dati ito yung KPIs na na-establish. So we are revisiting right now. Fortunately, we hope that we can implement the revised MPSS for TCS this year po. So, in other words, hindi na muna kayo magtaas ng rates, increase, o kung napayagan itong August, para hindi naman siguro magalit yung taong bayan. By October ba, may implement na yung contactless program ninyo? October 31, Fiesta Patay? Yun po ang binigay sa aming deadline ng board, inextendable period until October 31 po. Thank you, Senator Wade.